Good morning po sa inyong lahat, mga minamahal. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. na maghatid po sa inyo ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng Ebanghelyo ni San Juan. Mga minamahal, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, na sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito po, mga minamahal, ay isang misteryo po tungkol po sa pagpapahayag ng Panginoong Diyos. Ang Diyos po ay hindi nakikita, siya po ay nasa kalagayang espiritu. At ayon nga po sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24, na ang Diyos ay espiritu at sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. At yan ang ibig ng Diyos Ama, na siya sambahin sa espiritu at sa katotohanan sa mga taong tunay na mananamba sa Kanya. Sa makatuwid, kung ating agaran na ipaliwanag ito, kung ang Diyos ay espiritu, siya po ay hindi tao, dahil ang tao ay may laman at buto. At ang Diyos ay hindi po siya natin makikita, dahil sa kalagayang espiritu, katulad po siya ng hangin. Kaya ipinagbawal po ng Biblia, ayon kay Apostol San Juan sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 21, na gagamit ng imahe na o rebulto, kalintulad ng imahe ng tao, lalaki o babae, o kaya imahe ng mga ibon o mga hayop na apat ang paa, lahat ng mga nilalang na gumagapang, o anumang mga bagay na hindi ayon sa Diyos. Sa makatuwid, pinagbabawal po ang rebulto. Unang Juan 5:21, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. Na halimbawa, ang Iglesia Katolika Romana, hindi naman sa atin silang pinapasama, kung hindi sa katotohanan lamang, sinasabi ng banal na kasulatan na huwag gumamit ng mga imahe o mga rebulto, dahil yan po ay Diyos-Diyosan. At katulad nga po ng Iglesia Katolika Romana, na kumikilala sila sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus, ginawan po nila ito ng rebulto, mukha ng tao. Hindi naman tiyak kung kaninong mukha ang kanilang pinagkopyahan. Nasa makatuwid, yan po ay tinatawag na false Christ. So, kailangan po na nakatakdang panahon na po na ang Panginoong Hesukristo ay babalik upang maghatol sa mga buhay at mga patay. So, nais po ng Panginoon na iligtas po ang lahat, na sila'y huwag mapahamak. Kaya nga po, ang misteryo ng Diyos ay nasa katauhan ng Panginoong Hesukristo. At siya po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ngunit hindi po dapat gawan ng larawan ang Panginoong Hesukristo,
dahil iyan po ay bulaang Kristo, false Christ. Ilang ribulto, hindi totoo. Kopya-kopya lang po yan. Gawa ng mga kamay ng tao. Ayaw ng Diyos yan. So, ang ating pangaral ng Ebanghelyo ayon kay Apostol San Juan ay ipakilala ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus, na bagamat magpahanggang ngayon ay nasa kontrobersya ang kanyang pagkakilanlan, dahil yung iba ay hindi kinikilala si Jesucristo na Diyos na totoo, at yung iba naman ay hindi siya kinikilala, lalo na ang bansang Israel. So, nais ng Diyos na ipangaral ang katotohanan. Kaya nga po, sa awa ng Panginoong Diyos, itong inyong abang lingkod ay tinawag ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo ayon kay Apostol San Juan. So, ating umpisahan, Juan 1:1, the first was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula, siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Sa ibang sali naman, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nasa makatuwid, ang kalagayan ng Diyos, siya ay Espiritu, na sa wala pang pasimula hanggang sa walang hanggan, nandoon na ang Diyos. God is everlasting, from eternity to eternity. Kaya po ang Diyos ay wala po siyang pasimula. God has no beginning. He is from everlasting. He is the was, He is the present, and He is the future. That is why mabasa natin sa Biblia, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, ating ipakilala kung paano ang Panginoong Hesus ay tinuturing ng Biblia na Diyos ayon po sa propesya ni Isaiah sa Isaiah 9:6. Unto us a child is born, unto us a child is given, and the government shall rest upon his shoulder, and his name shall be called Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, Wonderful Counselor. So, sa propesya ay ipinapakilala na po ang isang hiwaga. So, ang kahiwagaang ito, natupad po ito sa kapanahunan nang nagpakilala ang Panginoong Diyos sa sambayanan ni Israel sa pamagitan ni Moises. Doon sa bundok ng Horeb, bumaba ang Diyos at tinawag si Moises. At gayon din, ipinapakilala ni Moises ang Diyos sa magitan ng pag-imbita sa kanila doon sa Mount Sinai, at kanilang narinig ang salita ng Diyos, ang boses ng Diyos, ngunit wala silang nakikitang anuman kundi boses lamang kanilang narinig. So, iyan ang kalagayan ng patutuo na ang Diyos ay hindi nakikita. Nalaman lamang na siya ay presente, nasa kapaligiran kung siya ay magsalita. Kaya nga, the first was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang tinig ng Diyos ang nagpapakilala sa kanyang pagka-Diyos. Ang tinig ng Diyos o ang salita ng Diyos o ang boses ng Diyos ay kasama na ng Diyos sa simula. So, in the beginning was the Word. At itong tinig ng Diyos, yan po ay ang kanyang kaluwalhatian. Ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang boses ng Diyos, yan po ay tinatawag ng Biblia na salita na
may kasamang kapangyarihan, karunungan, at kaunawaan. At ang salita ng Diyos na may karunungan, unawa, at kaalaman, yan po ay kanyang ginamit sa paglalang. So, ang unang ginawa ng Diyos ay magsalita upang lalangin ang lahat ng mga bagay. So, in the beginning was for God to speak the word. So, in the beginning was the word, and that was the instrument in creation. So, the first creation of God was to speak the word. That is why the word is in the beginning with God. So, the word, power and wisdom possessed by God is called Christ. Ang salita na may kasamang kapangyarihan, karunungan, kaalaman ay tinatawag po yan sa Biblia na Kristo ng Diyos. So, ang kalagayan ng Kristo sa Old Testament times, siya po ay boses o kaya tinig or salita ng Diyos. Kakibat ng salita ay kapangyarihan, unawa, at kaalaman. At iyan ang unang nilalang ng Diyos na siya ay magsalita. Kaya ang Diyos bilang manlalalang, tinatawag po siya na Ama. So, before anything that was formed, God was already there. He was present and is present from everlasting to everlasting. God has no beginning, and which was the beginning was the Word. So, ang unang nilalang ng Diyos ay ang magsalita. So, ang salita ang siyang pasimula. Kaya nga, ang Panginoong Diyos sa kalagayang espiritu, hindi siya nakikita, ngunit malalaman siya dahil marinig ang kanyang tinig. Di ba, katulad ng hangin, hindi natin nakikita ang hangin, ngunit sa pag-ihip ng hangin ay ating narinig ang kanyang pag-ihip. So, halos katulad niya ng kalagayan ng espiritu, na ang Diyos na espiritu ay malaman na siya ay nandyan dahil siya ay nagsasalita, marinig ang kanyang tinig. Maliban po riyan, ang lahat ng mga bagay na nakita natin sa kapaligiran at sa himpapawid speaks for the glory of God. Yan din po ang mga ebidensya na ang Diyos ay existido dahil ang lahat ng mga bagay natin nakikita sa kapaligiran, kasama na tayo, ay lalang ng Diyos. That is the evidence of the presence of God and the existence of God. And so, the mystery of God, ang kaniyang misteryo, ay nariyan sa kaniyang Kristo. Na ang Kristo sa pasimula ay tinig ng Diyos o salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, at karunungan at kaalaman ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Apostol San Pablo sa unang Korinto 1:24. Sa makatuwid, mga minamahal, ang Diyos na espiritu na manlalalang, siya po ang tinatawag na Diyos Ama, God the Father. So, isa lang ang Diyos. Ang Diyos na siyang Ama, siya po ang Espiritu at siya ay banal, kaya tinatawag siya na Espiritu Santo. So, unang kalagayan ng Diyos ay malaman dahil sa kanyang tinig, sa kanyang salita, malalaman ang kanyang presensya. So, God and His Word. So, yung God, who is the Holy Spirit, o yung Ama, ang una niyang nilalang ay ang kanyang salita. So, ang Diyos na siyang Espiritu Santo, siya ang Ama ng salita. Dahil ang Ama ay pinanggalingan ng salita. So, God is the originator of everything. The first to originate was His Word, was His voice, in order to create the heavens and the earth. So, pagdating naman ng New Testament times, ay muli bumaba ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, na ating maalaman na talagang kasama nga niya ang kaniyang tinig, ang kanyang salita.
Kaya nga sa Juan 1:1, the first was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ipinapakita pa rin dito sa Ebanghelyo ni San Juan na ang Diyos, kasama niya ang kanyang tinig, ang kanyang salita, na ang may angkop na kapangyarihan, kaalaman at karunungan. So sa Juan 1:1. Then sa Juan 1:14, at nagsakatawang tao ang berbo, or at nagsakatawang tao ang salita. So ibig sabihin, ang Diyos na Espiritu, nakasama ang kanyang salita, ay nagsakatawang tao. Anong ibig sabihin niyan? Ang explanation po niyan, o ang paliwanag ng Ebanghelyo ni San Juan sa unang Juan, what I mean is in John chapter 1 verse 29 up to 34, ipinapakita ang Diyos Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nang bumaba sa langit ay nagsasalita. At habang bumababa mula sa langit ay ito ay nagsasalita, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Panahon po yan, 30 AD, na binautismuhan ni Juan Bautista ang Panginoong Hesus Kristo. So sa panahon na yan, ay sinabi ni San Juan Bautista na nakita niya ang Espiritu Santo na bumaba galing sa langit, at ito ay tumahan sa kanyang anak, at ang Ama na siyang Espiritu Santo ay pumaloob o tumahan, abide in the body of Jesus. Kaya ang Panginoong Hesus ay ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos Ama. Dahil ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, siya ang Panginoon. At ang kanyang tinig ay ang kanyang Kristo. So, ang pagbaba ng Espiritu Santo galing sa langit, at siya ang Diyos Ama na bumababa, ay nagsasalita, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan, tumutukoy sa anak na ipinanganak ni Maria, at ng edad 30 ay binautismuhan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan. So, yan po ang pagpayag ni San Juan Bautista na makita niya ang Espiritu Santo na hugis, kalapati, bumaba galing sa langit, nagsasalita, ayon sa Ebanghelyo din ni Lucas, Kapitulo 3, 21 hanggang 23, na nagsasalita ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. So, ayan po ang sinasabi ni Apostol San Juan sa 1:14, at nagsakatawang tao ang berbo. At ito ay kapiling na ng mga tao, na mga Israelita sa panahon ng New Testament, na sa katawang tao ay ang nakita nila ay si Hesus Kristo. Si Jesus na siyang pangalan ng ipinanganak ni Mariang Berhen, na pagdating ng edad 30 ay tinahanan ng Diyos Ama na bumaba galing sa langit, at ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesus, ang katawang tao, ay nagiging templo ng Diyos sa lupa. So, iyan po ang misteryo ng pagsakatawang tao ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, sumakatawang tao dahil tumahan sa katawang tao ni Jesus. Yan po ay nasulat sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 34. Dito lang po muna mga minamahal. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Dabanon Jr. from the Philippines. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.